Hello po mga kaswerte, ang dito na naman po ang Lori TV's pangpaswerte po ng ating buhay. Ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol po sa bawal pong ilagay sa ating ilalim ng hagdanan. Ano-ano nga ba po ang bawal na hindi dapat ilagay sa ating hagdanan o ilalim ng hagdanan? Hello po, good morning po. Good morning sa ating lahat at andito na naman po tayo. Ang sabi ko nga kanina po bago po tayo mag-intro ay ipag-lahad ko po or i-explain ko po sa inyo at sasabihin ko po sa inyo ang lahat ng ibig sabihin kung bakit hindi tayo pwedeng maglagay ng mga bagay nito sa ating ilalim ng ating hagdanan. Dahil po napakabawal po talagang marami pong pamamaniin tayo na hindi dapat ilagay sa ating ilalim ng hagdanan. Nasa punsoy po kasi yun. Ang ibig sabihin yun. Kasi po mga makahulugan po ang ating hagdanan. Ang hagdanan po, yun po ang buhay ng ating hagdanan sa ating pag-angat sa buhay. Yun po ang ibig sabihin. Ang ating bahay po ay yun po ang puso ng ating buhay. Alam niyo kung bakit? Kung wala yun, wala sa ating nakaka-recover po or walang nakaka-cover o walang nakakabalot sa ating buhay. Kung wala tayong bahay, nasa kalsada tayo or nauulanan tayo, kaya napaka-importante po ng bahay. Alam niyo po ba na may mga ibig sabihin ang lahat ng mga nangyayari sa ating at lahat ng mga bagay na ilinalagay natin sa ilalim ng hagdanan? Alam niyo po ba na mga bawal ano nga ba po ang mga bawal na dapat hindi lagay sa ating hagdanan? Ito po ang pinaka number 1. Number 1 po. Wag po kayong matutulog sa ilalim ng hagdanan. Bakit po? Napakabawal po ng matulog sa hagdanan. Iyon po ay ang pinagdidikanan po ng ating pagkabangungot sa ating buhay. Ibig sabihin po ng sabing bangungot, yun po yung hindi ka na po nagigising minsan po napaparalyze po ang isang tao dahil po sa bangungot. Minsan po nakakasigaw po yung isang tao dahil po sa bangungot. Nakakasigaw po siya na walang kaalam-alam. Minsan po tulog siyang nakadilat ang mata na walang kaalam-alam at hindi na po nagigising kailan pa man. Karamihan po niya na nangyayari. Diyan po yun nangyayari. Karamihan po nangyayari sa ilalim po ng hagdanan. Kaya po yung pinagbabawal po. Kahit po kama, bawal po lagyan yan sa ilalim ng hagdanan. Ng kahit ano pong bagay na kama or katri. Pangalawa po, bawal din po lagyan ng upuan. Dahil po, ang upuan po ay lagi pong nakaupo. Naiko po, talaga naman po. Yun po ay lagi nakaupo. At ikas po na kumikilos tayo, yun po ay napakabawal pong tambayan po yung ilalim ng ating hagdanan. Bakit po? Dahil po yun ay napakasagrado pong hagdanan. Bawal po talaga yan dahil po yung po ay sabi ng respeto lang po sa mga dumadaan. Yan po. Kung tayo po ay may mga puso, bawal po talaga nating ilagay dyan ang kahit ano pong bagay sa ilalim ng hagdanan. Kailangan po panatilihin natin malinis lang po ang hagdanan. Napakalinaw po. In case pong lagyan natin ng mga bagay, lagyan natin yan ng ilaw sa ilalim at ibabaw po ng hagdanan. Yun po ang dapat. Sa tapat po ng hagdanan, kailangan po maliwanag lagi ang ating hagdanan. Maging gabi at araw, kailangan pong maliwanag po ang hagdanan. Pangalawa po, bawal po lagyan po ng aquarium. Alam nyo po ba kung bakit po pinagbabawal na sa mga punsoy, ng mga maron po magpunsoy, bakit po pinagbabawal nila yung aquarium sa ilalim ng hagdanan?
Dahil po din yun, excuse me, dahil din po yun sa ating kinanunuan na bawal po paglagyan ng aquarium yung dahil po yun may tubig po. Alam niyo po ang tubig, dahil po yun ang tubig yung pinagdidikanan nang magkakaaway kayo ng yung anak o nawawalan po ng respeto yung anak or kaya lumalaban ang anak sa iyo or kaya po kayong mag-asawa lagi pong nag-aaway. Yun po. Yung po yung pinagbabawal pero po daw yun po daw talaga napaka number one na iwasan natin dahil po yun talagang mga anak natin minsan po wala na pong respeto sa magulang, lalong-lalo na po ngayon maglagay tayo ng hindi tayo maglagay ng aquarium or maglagay tayo ng aquarium, mga bata ngayon talaga minsan wala na pong respeto. Sumasagot na talaga sa magulang, hindi kagaya natin noong panahon natin sa mga edad natin na 40 ngayon or 39. Hindi na natin naabot yung mga bagay na yun na magsagot-sagot sa magulang. Yan, galang talaga. Manahimik ka na lang kung yung magulang ay nagsasalita. Yun tayo noon. Pero ngayon po, yung mga po ngayon, yung sumusubang ngayon, iba na po talaga ang mga ugali. Kaya po, iwasan din natin po maglagay ng tubig para po igalang tayo ng ating mga chikiting. Yan po. Pangatlo po. Ayan po, pangatlo. Bawal din po maglagay ng sungay ng mga hayop sa ilalim ng ating hagdanan. Yun po. Dahil pa mga hayop, alam nyo naman po yung mga ugali, hayop. Ayan po. Kaya dahil hindi dapat po tayo maglagay niyan. Napakasagrado po talagang bagay na hindi dapat natin lagyan ng mga anong bagay po yung ating hagdanan. Murkit po sa ating paggalang sa ating hagdanan. Dahil po talagang hagdanan ay siyang hagdanan natin sa ating pag-angat. Di ba po pataas? Yan po. Pangatlo. Ang pangatlo po pang-apat na po pala. Nasa pang-apat na po tayo. Isinulat ko po para hindi ko po makalimutan yung iba talagang isinulat ko talaga. Alam nyo ko kasi kapag tayo nito, minsan po nakakalimutan natin. Ito po. Pangatlo po, yung pong bawal din po maglagay ng cabinet sa ating ilalim ng hagdanan. Bakit po bawal maglagay ng cabinet sa ating hagdanan? Bawal pong istakan ng kung ano-ano pong bagay, lalong-lalo na po ay yung mga expire ng mga bagay